234, kamusta na kayo? Pasensya na po long time na hindi po ako nakapag-upload ng video because ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng time para mag-edit ng content. So, for today's video po is ipapakita ko po sa inyo kung ano po ba yung kaya namin gawin as a visually impaired person. So, exciting? Let's start! Nakakapag-makeup ba ang isang visually impaired without the assistance of sighted person or nakakakitang tao? Tara, panoorin mo. Yan. Lalagyan ko ng headband or turban sa ulo. Yan. First step natin, foundation or pressed powder. Pressed powder ang lalagay ko. So, next up, blush on. And then next, lip balm. Ayan, it's done. Ayan, pwede naman lipstick, pero it's up to you. By the way, I am totally blind. Hello guys! So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ang isang visually impaired mag-igib ng tubig. Kaya nga ba namin mga visually impaired na mag-igib ng tubig? Okay, so ngayon, dito na ako sa aming poso. Mag-igib ako ng tubig kasi ilalagay ko doon sa aming water jar. Okay guys? Ito na. Balde okay lang. May ginalagay lang tayo sa ating water jar. Hanggang sa itaas. So, ito na guys. Okay na. So, kukuha lang muna ako dito ng tabo. Naglag ko na yung tubig kasi sobrang konti. So, ito na guys. Dadalhin ko na ito sa itaas. Ito na yung isang maliit na balding tubig. Saan ito? Dito na tayo guys. Hinapit naman tayo sa water jar. Nalagay natin dito yung tubig. Tapos, i-open ko to. Okay, nalagyan natin ito ng tubig.
na kayo guys ha, kasi ano, ang ingay ng bahay namin, ingay ng sahig. So, yun na guys. Malapit na lang siyang napuno. Ayan na, napuno na yung water jug namin. So, okay na. Ilalagay ko na ito ulit yung tinatakip namin. So, okay na guys. Kaya ba magluto ng isang bulat? Ayan. Magluto muna tayo. Ang lulutuin natin ay ginitang sardinas na may upo. Healthy food. Upo. Ito ay bawang. Upo. Talaga natin. Ngayon naman, pagkatapos ng balatan, ay kagayatin na natin ang sibuyas. Lupa, katayo, kumarinig mo. Tayo na naman. Hindi mo abot, mga malalagay kay Jeto eh. Hindi mo, ganun lolo mo. Pero wala na! Wala Upo. Sige ba yan?
din po ng mantika pero wala pa po, hindi pa bukas ng kaban. Kasi po, para nalalaman namin madami na lang. Siyempre, nag-invest po kami ng kaban. Ayan po. Bukas po ng kalan. Ayan, pinapakinggan po namin kung malakas na o malina. Katanda po natin kung saan ang malakas. Ano po ang bawang? Nakikisa na natin ang bawang. Nilagay ko po siya agad dahil hindi ko masyadong mainit. Kita ka, habang nainit ang mantika. Nalinitin na nito. Hindi ko po siya agad. Ilalagay na po natin. Dalawa po. Isang medyo makanghang at isang parang balansin. Lalagay po tayo ng konting lalagay tayo ng konting po. Ito natin sa medyo nagdugulo ng konti and lalagyan natin ng gulay. Habang naluluto siya, kamaglayan ng gulay. Pagluto ng sardinas. Pagkatapos po, habang pinapalambot na natin yung gulay, ipagahan po natin siya na hindi po ako nagamit ng bitchin at tumbas po ng bitchin asipal. Asipal para po mag-neutralize siya. Nahawakan po namin yung mga asin at asipal para po mag-tansya namin yung lasa. Isayin po natin sa hanggang sa tingin natin sa lambot na yung mga pinaka
Depende po kung anong gusto ng lambot at tapos titikman din po natin siya. Kulang sa timpla. Hindi po tayo mag-adjust ng alat kung kailangan. Tapos, pagkatuto, kung gusto mo na medyo crunchy pa rin din, lalagay yan. Pero kung gusto mo pa, gusto pa natin mas malambot, tagalan pa natin. Sa ngayon, okay lang ka dito. Gusto pa yung crunchy pa rin. Kaya tapos na natin siyang lutuin. And ito-turn off na natin ang palay. Ngayon, serve natin siya. Lagay tayo sa isang serving. Living bowl. Living tayo. Tignan natin. Yes, at ako'y nagtuturo sa mga batang may kapansanan for almost 17 years now, particularly sa mga children with visual impairment. And being able to be with them ay napakaraming karanasan na masasaya kasama sila. And those children ay napakaraming talents and skills ay bibigyan lang natin sila ng opportunity to learn. After that, talagang magpa-prosper din naman. And as a teacher, hindi natin kailangan na iwanan sila sa ere. Kailangan kasabay natin silang palabas ng community. Kahit hindi na nila tayo teacher, ay will be able to be their guide or dyan lang tayo sa tabi para sa anumang kailangan nila. And soon, we're going to tag them along hanggang lumabas sila and to be able to serve the community. Ang advice ko lang po sa atin ay sila ay maraming magagawa katulad ng mga regular na bata. And kaya rin nilang gawin kung ano ang nagagawa ng mga bata. Bibigyan lang natin sila ng opportunity to learn. Kayang-kaya talaga. And challenge ito sa mga batang may kapansanan para makalabas sa ating komunidad at to be able to stand on their own, being able to be independent enough to work for the community. Napakasarap ang pakiramdam na nakatulong tayo sa ibang tao. Pero sana, along the way, mabigyan natin sila ng kaparehong opportunity na binibigay natin sa mga regular na bata. And I'm telling you, hindi po kayo mabibigo. Kayang-kaya nila kahit ano ang ating ipapagawa sa kanila.